Sa lahat po ng mga tao na tumatahani sa buong sanlibutan, patuloy ang isang dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Tayo pong lahat ay inaanyayahan, mga kapatid at mga kaibigan, na maging bahagi ng isang dakila at banal na araw, ang isang araw ng kapahingahan na itinakda ng Diyos ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. At ang kapahingahang ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay ngayon naririnig na sa buong mundo, saan mang panig ng mundo, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat dumating na ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na maitala ang kanyang bayan sa bansa ng Pilipinas ayon sa bisa ng mga propesiya na sinalita niya sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Sa katunayan pong yan, natala po ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion sa bansa ng Pilipinas. At ito po ay natala bilang isang non-profit organization. Ano po ang kalagayan, mga kapatid at mga kaibigan? Ang Iglesia po ng Banal na Bundok ng Zion ay natatangi. Ito po ay hindi bahagi o ito man ay hindi nasasaklawan ng alinmang uri ng samahan, institusyon, organisasyon na nakatala sa bansa ng Pilipinas. Bagkus, ang Iglesia po ng Banal na Bundok ng Zion ay nag-iisa lamang at ito'y mayroong nag-iisang dakilang guro, mga kapatid at mga kaibigan. Ito ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang ating guro na tumatayo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At yamang ang Panginoon ang tumatayong guro, ang atin pong nadidinig, ang atin pong napapakinggan, ang lahat po ng mga bagay na ating tinatanggap, ang lahat ng mga salita ng Diyos na nagbubuhat sa banal na bundok ng Zion ay tinatanggap natin, mga kapatid at mga kaibigan, ng walang bayad ayon sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga po sa aklat ng mga awit, pag binasa po natin ang aklat ng mga awit, sinasabi po rito, mga kapatid at mga kaibigan, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasaloob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga nang iutos ng Panginoon, nasampay siya sa Espiritu at katotohanan, purihin natin siya ng buong pag-iisip, buong puso, buong kalakasan, at buong kaluluwa. Mga kapatid at mga kaibigan, ang magpupuri po sa pangalan ng Panginoon ay ang ating mga kaluluwa, ang ating kalooban, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong kalakasan. Mga kapatid, hindi po kalakasan ng katawan ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, kundi yung kalakasan ng ating pananampalataya dahil sa pag-asa na iginawad sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya nga patuloy na ipinapaalala sa atin ng Espiritu Santo, mga kapatid at mga kaibigan, huwag ka nang mahiya. Pumuri tayong lahat sa Panginoon. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung ang ating bang pagbigkas ay tama o mali, kung tayo ba'y nasa nota o wala. Mga kapatid at mga kaibigan, ating alalahanin na ang pinupuri natin dito ay ang ating Panginoon. At ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, hindi nagtatangi ng tao. Ang kanyang kagandahang loob ay mapagpunawa anuman ang ating kalagayan sa buhay. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang pusong tapat na nagpupuri sa kanyang dakila at banal na pangalan. Kaya nga nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, na kung tayo pupuri sa Panginoon, kung pupurihin ang ating kaluluwang Panginoon, ano po ang nakatala sa aklat ng mga awit, chapter 9, verse 11, nasusulat po, mga kapatid at mga kaibigan, magpuri tayo, magsiawit kayo ng mga pagpupuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Zion. Ano po ang laman ng ating pag-aawit? Hindi po yung mga nota ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Hindi po yung kaayusan na lang ng pagbigkas ang nakasaad po, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pagpupuri sa Panginoon. Ano po yung ating ipapahayag? Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sikapin natin sa abot ng ating kakayanan. At ang Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, siya ang magpupuno ng ating kakulangan. At siya rin po ang mamamagitan sa lahat ng ating mga kahinaan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Magsiawit tayo ng pagpupuri sa kanyang dakila at banal na pangalan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His
Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Nakagagalak na umawit ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos na una-una'y nagligtas sa ating mga magulang at ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay kinukugkog tayong lahat. Great and marvelous are thy works. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Hallelujah. Patuloy tayong mga galak na magpuri sa ating dakilang Diyos. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy nating ikagalak na awitin, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He
Unto thee, O Lord, will I sing. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. To thee only God our Savior, yes, in him will I trust. Oh, thank you, God, oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless his name, declare his glory. Unto thee, O Lord, will I sing. Bless his name. Bless his name, declare his glory. Unto thee, O Lord, will I sing. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo ay patuloy na magtaas ng ating pagsangguni at dalangin sa ating Panginoon Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit, ng lupa at lahat ng mga bagay na nagsilang sa iyong bayan sa pamamagitan ng iyong dakilang katwiran na nahayag sa pamamagitan ng pagkabuhay na mabuli ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy na sa iyo ang kadakilaan, karangalan, at lahat ng kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Salamat Panginoon, nagagalak ang aming mga kaluluwa, ang aming mga puso, ang aming buong pag-iisip, na buong kalakasan ng aming pananampalataya na ipinapahayag sa lahat ng mga tao na tumataan sa buong sanlibutan ang iyong kagandahang loob, ang mabubuting gawa mo buwan pa ng pasimula hanggang sa panahong haharapin. Salamat Panginoon, nagagalak ang iyong bayan kung paano binigyan mo ng katiyakan ng aming mga pananampalataya na sa aming pag-awit, dito'y tinitingnan mo ang mga puso at pag-iisip ng sino mang tao na tunay na nagsisihanap sa iyo, na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat Panginoon sapagkat sa aming pagkukulang, ikaw ang patuloy na nagpupuno. Sa lahat ng aming kahinaan, ikaw ang nagpapalakas sa amin. Sa lahat ng aming mga kabagabagan, ikaw ang umaaliw sa amin. Sa lahat ng aming mga pag-aalinlangan, ikaw ang nagpapatibay, ikaw ang dumadalisay ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat Panginoon, at ang lahat ng mga gawain ng iyong mga lingkod na itinayo mong dalisay na kasangkapan upang mahayag ang katotohanan, ang iyong katwiran, patuloy na ang aming pagtitiwala ay itinataas namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na panlubos. Tayong lahat ng mga magkakapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang pagbati po ang aming ipinararating sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng magiging viewers at
audience ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksin tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Ang mission po o layunin ng ating Panginoong Jesucristo ay masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ang nakalagay po ron, ipangaral ang kanyang kaharian o ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Itinuturo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Yan po ang layunin ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na sariling banal na bayang pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ang lahat ng iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na maging participant o panauhin ng ating Panginoong Jesucristo, magiging panauhin tayo sa paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na may pinagsasaligan ang kuta ng banal na bayan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon in Revelation chapter 21 verse 14. Pinatotohanan ng mga banal na apostol ng Kordero ang patotoo na nangyari na nasulat sa banal na kasulatan, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Iniimbitahan po tayong lahat sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at hilaga, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Marami ng mga tanda sa langit, sa lupa, sa dagat, at sa iba't ibang bahagi ng panig ng silong ng mga langit na mga tanda na nangyayari na malapit na siyang pumarito. Kaya tayo iniimbitahang lahat sapagkat tayo ay naalipin ng kasalanan at nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya po ang Panginoon Diyos ay nagsalita na ngayon sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. At nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Siya po ang maglilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin sa ilalim ng silong ng mga langit. Sapagkat sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Jesucristo, malilinis yung maruming lakad ng paniniwala nating lahat. Dahil since birth, tayo po ay naalipin ng sumpa ng kasalanan na sanlibutan. Na ang kasalanan na napaloob tayo at napailalim sa ilalim ng sumpa ng kasalanan na sanlibutan. Nadaya po ni Satanas si Eva, buhat siya pasimula. Napaniwala ni Satanas si Eva at si Eva po ang naging ina ng lahat ng lahi ng tao hanggang sa kawakasan. Amen po ba tayo ron? Amen. So maliwanag na walang ibang pangalan sa ilalim ng silong ng mga langit. Nalilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin upang ihanda tayo na walang dungis at kapintasan o kulubot man pagdating sa paniniwalang espiritual. Maliwanag po ba sa atin? Yung mga iniimbitahan na nagtatanong ng tunay na relihiyon. Ang tunay na relihiyon, yung mga kalalakihan at kababaihan na tutupad ng hula ng mga banal na propeta at magpapatotoo tayo na binuhay siya sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Binuhay siya maguli in the third day. Yan po yung katwiran ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na makatarungan. Meron pong ibinigay na tanda sa mga iniimbitahan na maniniwala na ang Panginoong Jesucristo ang tanda na ibinigay sa pagdiriwang natin bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako na iniimbitahan na ipinaganda niya ng tahanan sa langit na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ng kanyang kaharian na bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap niya at pinasakdal niya sa pananampalataya na mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Mga firstborn, mga first fruit, firstborn, inassembly sa paniniwala, congregation ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Hindi po tayo pinagtatayo ng building upang doon tayo magdiriwang. Amen po ba?
Amen. Naunawaan po ba natin? Hindi tayo pinagtatayo ng building, kundi pagdating sa Hebrews chapter 8 verse, ano po nakalagay sa Hebrews chapter 8 sa lahat ng iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo? Ito na ho yung panahon ng kawakasan. Dumating na ang katuparan ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol ng Kordero. Maraming paparito sa pangalan niya. Gagamitin yung pangalan niya sa pangangaral. Amen po ba? Amen. Suriin natin mabuti yung nangangaral. Kung sa Panginoon Diyos ba o hindi sa Panginoon Diyos. Ang tunay na sa Panginoon Diyos po, meron pong sinasaliksik na hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula ng mga banal na propeta at meron mga hinirang na 12 apostol ng Kordero na may pinagsasaligan ang kuta ng iglesia ng bundok ng Sayon, may pinagsasaligan ng mga apostol ng Kordero na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli ang lahat ng mga apostol ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo po ba yung kuta ng Panginoong Jesucristo na itinalayo sa paniniwala? Na ipinaganda ng tahanan sa langit yung lahat ng mga kalalakihan at kababaihan na maglalagak ng paniniwala ng mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Sangayon po ba tayo ron? Amen. Ang iglesia po ng banal na bundok ng Sayon, makikilala ng sino man dahil meron tayong tinutupad at pinaniniwala ang tanda na ibinigay sa atin bawat isa. At dito sa pulo ng mga dagat sa bansa ng Pilipinas sa Silangan, matutupad ang kaharian ng Panginoon Diyos na itinayo na lahat na maniniwala sa bugtong na anak ay naniniwala sa nagsuko sa bugtong na anak na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nagpapatotoo sa bugtong na anak na nahayag ang Espiritu in the third day. Binuhay siyang maguli in the third day. Nasulat po yung katuparan na hula ng mga banal na propeta na humirang ang Panginoong Jesucristo ng 12 apostol ng Kordero na mayroong pinagsasaligan ang kuta ng iglesia ng banal na bundok na Sayon, may pinagsasaligan ng 12 apostol ng Kordero na hilirang at pinili. Amen po ba? Amen. Na nagpapatotoo yung 12 apostol ng Kordero. Relevant tayo doon sa paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero. Hindi tayo unrelevant. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung relevant, nakarelated sa mga paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero na hinirang at pinili ng Panginoong Jesucristo na maging apostol niya, na nagpatotoo ang mga banal na apostol sa lahat ng sulat nila sa bagong tipan, na ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta ay nasulat sa bagong tipan. Amen po ba? Amen. Mapalad ang lahat ng mga iniimbitahan na lilinisis ang maruming lakad ng paniniwala at ihahanda na walang dungis at kapintasan sa paniniwala. Mga merong tatak ng binhi ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Tayo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pagdating sa Book of Isaiah chapter 28 verse 16, ilalagay niya ang patibayan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. At ang naniniwala ay hindi mapapahiya dahil sa pagparito ng ating tagapagligtas, lahat ng iniimbitahan na nabubuhay ng may paniniwala na saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Sinabi po niya yan, kaya sinabi niya hindi tayo mapapahiyang lahat ng mga iniimbitahan niya sa pagdiriwang ng natatanging kaarawan at taon ng Panginoong Jesucristo. Tatakas na tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Magsisisi na tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. At ikino-convert na tayo sa paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Matatransformation na tayo pagdating sa espiritual na paniniwala. Mako-convert na tayo pagdating sa espiritual na paniniwala. Binibigyan na tayo ng katiyakan at kasiguraduhan sa muli niyang pagparito ay may babalikan siyang umaalala at gumugunita ng kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen.
At merong authorization, o merong authority or authorization o certification yung nangangaroon sa social media na ipinagkaloob ng ating tagapagligtas yung certification. Jesus Christ is the mentor of our faith. Jesus Christ is the greatest principal of our faith. Jesus Christ is the greatest author of our faith. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung track record ng ating paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ang principal na gumawa nung narinig natin ay pinapahayag sa social media na walang bayan upang pakinabangan natin yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, na ituro na rin natin sa mga anak natin at mga apo natin yung kaligtasan at kung paano tayo tinuro sa ilalim na sumpa ng maruming lakad natin sa sanlibutan. Ituro na rin natin sa mga anak at apo natin yung paniniwala na tinubos tayo sa hidwang paniniwala. Amen po ba? Amen. At kaya po dumating ang napakapanganib na huling panahon, panahon ng kabagabagan, panahon ng kapigatian. Nakikita natin yung mga kasuklam-suklam at mga karumal-dumal at mga sinungaling na mga ngaral ngayon. Amen po ba? Amen. Paki-download nga po natin yung Bible natin sa gadget natin upang ma-edit natin yung talagang tunay na kaharian o yung tunay na relihiyon ay pinaghanda na ng tahanan sa langit pagdating sa paniniwala. Ang kaligtasan po nating lahat ay sa pamamagitan ng paniniwala. At hindi nakakailangan ng Panginoong Jesucristo na maraming mangangaral eh. Amen po ba? Amen. Pagdating dito sa Hebrews chapter 8, verse 2, ang Panginoong Jesucristo ang ministro sa santuario at ang santuario dito ay mananampalataya. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Hindi po tao ang nagtayo ng ministeryo ng Panginoon eh. Pag nagdiriwang at nagsicelebration eh, inaalala natin yung nagtayo ng santuario. Who is the sanctuary of our Lord Jesus Christ? You and me, that is the sanctuary of our Lord Jesus Christ. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Who is the greatest minister of our faith? Jesus Christ is the greatest minister of our faith. Amen. Siya ang tabernakulo ng mga tao. Amen po ba? Amen. Makikilala natin ang karangalan ng banal na bayan ng iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na magmuli ng ating napakadakilang ministro ng ating paniniwala. Who is the sanctuary of our Lord Jesus Christ? You and me, that is the sanctuary. Namamahinga sa puso't isip natin yung katuwiran ng ating tagapagligtas. Hindi nawawalay sa labi natin yung katuwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. That is the shield of our faith. Amen po ba? Amen po tayo lang. Amen. May siyempre yung mga nagdiriwang ng araw ng Sabat eh. Ang araw ng Sabat ay pagliligtas. Kaya napakadakilang kaarawan ng Panginoong Jesucristo. That is the year of the Lord. Ang Panginoong Jesucristo ang hari ng Sabat. Do you read me, people of Zion? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Wala pong bayad dito. Mai-edit nyo ngayon yung mga nangangaral sa social media. Ang sa Diyos na tunay na nangangaral, sertipikado ng Panginoong Jesucristo sa pangangaral eh. Merong hula na siniyasat at sinaliksik at merong testimony ng mga banal na apostol ng Kordero na nagpatotoo ang 12 apostol ng Kordero na haligi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon na recorded in heaven. Makikilala natin ang paniniwala ng tunay na relihiyon ng Panginoong Jesucristo na itinayo sa paniniwala. Eh, hindi building na nakikita ang ipinatatayo sa atin eh. Unawain po natin itong babasahin ko sa Hebrews chapter 8, verse 10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaoy sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang pag-iisip. Saan po inilagay? Unawain po natin mabuti. Saan po inilagay ang kautosan?
ang binabanggit na kautusan dito, yung propesiya ng mga banal na propeta. Amen. Amen po ba? Amen. Sa kautusan at sa patotoo, makikilala niyo yung kaharian ng Panginoong Jesucristo. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli. At makikilala at ma-edit nyo rin yung mga unrighteous kingdom. At makikilala nyo ang righteous kingdom. Nagpapatotoo sa tunay na ministro at tabernakulo. You and me, that is the sanctuary of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Saan nilalagay? Sapagkat ito ang aking pakikipagtipad gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. Naunawaan po natin, mga kapatid na iniimbitahan sa Silangan, Kanluran, Timog at Silaga, ilan man ang tawagin niya. Ang may pantinig, makinig tayong mabuti. Unawain po nating mabuti. Saan ilalagay? Saan isusulat? Hindi naman sa papila. Saan po ba isusulat? Sa puso. Amen po ba? Ilalagay sa isip. Hindi mawawalay sa labi yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas, ang hukom na mga hukom na makatarungan. Amen po ba? Amen. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Amen po ba? Amen. Kapatid, naunawaan natin yung mga nagawa nating kasalanan, buhat sa pasimula, since birth, buhat sa pasimula, up to the end of the year, up to the end of the world, hindi na aalalahanin yung kasalanan eh. Saan isusulat? Sa puso. Saan ilalagay? Sa isip. Amen po ba? Ako'y nagagalak sa mga kapatid ko, mga bata pa sa pananampalataya. Naunawaan ng mga kapatid ko sa pananampalataya, talagang ako'y nagagalak na lubos sa Panginoong Jesucristo. Talagang siya ang nagbibigay ng kaalaman at pagkaunawa doon sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo na iniimbitahan sa panahon ng katapusan. Sa panahon ng katapusan, na lumitaw na ang mga kasuklam-suklam, ang mga karumal-dumal at mga sinungaling na parito. Ginamit ang banal na kasulatan na sinira ang banal na kasulatan. Huwag masyadong malakas sa loob natin dahil pagparito ng Panginoong Jesucristo, isang kisak lang yung hininga natin sa madilim na dako ng mundong ito eh. Amen po ba? Amen. Nababasa naman ng mga nangangaral yan, nagapatak lang ng timba sa, gapatak lang ng tubig sa timba ang madilim na mundo eh. Kaya itong panahon ng kawakasan, doon sa mga iniimbitahan, ang sinabi, isusulat ang mga ito sa ating mga pag-iisip at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ano ho ang pangalan nung sinabi ng aklat ng Hebreo na sila ang magiging bayan ko? Ano ang pangalan ng bayan ng Panginoon Diyos na may hula ng mga banal na propeta na ang paniniwala mga saksi sa pagkabuhay na maguli? May hula ng mga banal na propeta yung bayan ng Panginoon Diyos. Nakasulat sa puso yung katwiran ng patotoo. Nakatatak sa isip yung katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Hindi nawawalay sa kanilang mga labi yung katwiran ng hukom na mga hukom na makatarungan. Naunawaan po natin, kaya saksi sa pagkabuhay na maguli. Binuhay na maguli ng Panginoon Diyos Ama ang buktong na anak upang mahayag ang larawan niya. O di ngayon, hindi na hiwaga sa atin ito.
Sa mga banal na pinagiging banal, hindi nahiwaga ang katotohanan. Amen. Kundi nakaukit sa puso't isip natin ito ngayon. Hindi mawawalay sa labi. Payapa tayo mabubuhay at panatag tayo maghihintay sa muli niyang pagparito. Iisa lang ho ang pangalan na sinugo sa silong ng mga langit na paniniwalaan nating lahat na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Hanggang kamatayan, hindi niya tayo iniwanan. Amen po ba? Amen. In the third day, nung buhayin siyang maguli, nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Colossus chapter 1, verse 15. Amen po ba? Amen. O di nahayag sa atin ngayon ng mga mananampalataya. Maliwanag po ba sa atin? Naiisa lang ang Diyos ng Iglesia ng banal na bundok ng Zion na saksi sa pagkabuhay na maguli. May patotoong pinaniniwalaan. Makikilala nyo, nakadignify. Kaya yung mga nagtayo ng mga relihiyon na inaangkin ang bundok ng Zion, nagkamali ho tayo ng pagkaunawa. Bakit po? Ang iglesia ng banal ng bundok ng Zion, kaya tinawag na iglesia, pinagtutubos sa pasimulang aral ng sanlibutan, tinubos sa makasalanang sanlibutan, nadaya ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala, ang iglesia ng bundok ng Zion. Anak po sa pangako ng Panginoong Jesucristo, ang iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. O tayo yung naging katuparan, no? Sinabi kay Father Abraham na gaya ng mga bituin sa langit ang mga remnant na nalalabi, na tatawagin at pipiliin ng Panginoong Jesucristo, igigisingin at imumulat sa paniniwala na aaliwin niya sa paniniwala. Ipapaalala niya yung lahat ng mga bagay na ginawa niya sa paniniwala. Amen po ba? Amen. O di ba't yung ating tagapagligtas ang gumawa ng lahat ng mga bagay na paniniwalaan natin? Nakadignify. Nahayag ang Espiritu sa laman. Kundi ho isinilang ni Mary. Meron ho ba tayong mauunawaan na hiwaga na nangyari? Di ho ba nung 30 taong gulang nangaral ng 3 taon hinuli na ng makasalanang tao at pinahirapan na, nagsakripisyo na hanggang kamatayan. Inilibing 3 araw at 3 gabi sa lupa. Sa 4th araw, binuhay na maguli. Nahayag na Espiritu yung ating tagapagligtas Kaya saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli Di ba pinatunayan ng Panginoon Diyos yan sa lahat ng mga bansa sa buong mundo? Amen. O, Gawa, chapter 17, verse 30 to 31. Kaya ho, sino man yung nakakarinig, unawain natin mabuti. At ito hong pinapangaral sa social media na mabuting balita tayo ang tayo ang magiging pinakatanda na aalala sa hula ng mga banal na propeta. Tayo ang pinakikilala ng Panginoong Jesucristo na pinakatanda na tumutupad ng tanda na inilagay sa bundok ng Zion na mayroong patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. O ngayon, kung na-download na yung Bible natin sa gadget natin, i-write natin ang iglesia ng bundok ng Zion. Tignan natin, patutunayan ng ating Panginoon Diyos yan sa banal na kasulatan. Genesis up to Revelation, more than 100 verses ang promise of God na siya ang nagpapatunay na ang iglesia ng bundok ng Zion may tatak ng patotoo sa pagdiriwang. Na ito yung pinaka-jubileo natin. Jubileo. Yung pagdiriwang ng mga banal na itinakda na pinagiging ganap pagdating sa pananampalataya. Recorded in heaven, nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po natin yung pagkakakilala ng iglesia ng bundok ng Zion, na anak na babae ng Zion. Si Sarah po ang binigyan ng pangako at si Isaac ang naging anak sa pangako. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon Diyos kay Father Abraham, kay Isaac, na binihi, lahat ng maniniwala, tayo po ang mga ipinangakong gaya ng bituin sa langit kay Father Abraham. Dahil si Father Abraham, nung ihain si Isaac, inisip niya na kung mamatay si Isaac, muling bubuhayin.
na maguli. Amen po ba? Amen. Doon pa lang kay Father Abraham, ando na yung mabuting balita Amen po ba? Amen. O alin ngayon ang hinahanap ng Panginoon Diyos na lupain na may pinagsasaligan? Hindi ba ikaw at ako ang lupain ng Panginoon Diyos ngayon? Yung maniniwala sa Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ang bagong langit at bagong lupain na tinatahanan ng kanyang katwiran Mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Amen. Ito na yung pakikipagtipan ng Panginoong Jesucristo ngayon sa iyo at sa akin. Kaya lahat ng nakakarinig, huwag natin sasadyain o tutoksuhin na hindi natin paniwalaan ito. Pananagutan natin ito pagparito ng ating tagapagligtas. Yung lahat ng makakarinig na hindi tatalima dito. Wala pong bayad dito, wala kayong dapat ipag-alala ngayon dito. At hindi na rin kami mananagot sa lahat ng mga nakakarinig ng kahayagan ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ang kaligtasan po, mayroong patotoo na pinaniniwalaan. Basahin natin sa 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, 12, up to 13. Pakibasa po yan sa sulat ni Apostol Juan sa chapter 5, verse 9, 10, 11, 12, 13. Ang paniniwala, mayroong patotoong pinaniniwalaan. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sino bang hindi maniniwala sa bugtong na anak? Hindi naniniwala sa nagsugo sa bugtong na anak. Mananaguto tayong lahat dito. Kaya galing ho ka-excellent ngayon ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na walang bayan. Pero ang pakinabang natin dito, kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating mga kaluluwa at ang ating buong pamilya. Amen po ba? Ang kaligtasan ho ay paniniwala. Saan ho isusulat? Sa kanilang mga pag-iisip. Sapagkat ito ang pagkikipagtipan aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Saan ho ilalagay? Ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa ating isip at puso Hindi naman sa building inilagay Amen po ba? Amen. Kaya po ang Panginoong Jesucristo, ang foundation ng ating paniniwala, siya principal ng faith natin. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest mentor of our faith. Jesus Christ is the master builder of our faith. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang nakatala sa langit na bunga sa pagkapanganay ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Ang bunga sa pagkapanganay, mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, pinagiging ganap, pinagiging perfect sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya sa pagbabagong lahi, lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi, lahi ng ating tagapagligtas sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Gusto niyo po bang magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan? Come and follow. Sumunod po tayo, tumalima. Nasaksi tayo na binuhay siya magulit. Ginawa po't pinatunayan ng Panginoon Diyos siya sa buong mundo, sa silong ng mga langit. Ngayon, sino tayo bilang tao para hindi tayo tumalima sa Panginoong Jesucristo ngayon? Amen po ba? Amen. Alam na alam naman natin bilang tao, may hangganan ng buhay natin sa mundo. At lahat ng mga bagay na malapitan na nakikita natin, pawang nasisira at nabubulok lamang. Amen po ba? Kaya ano sabi, huwag tayo mag-ipon ng mga bagay dito sa mundo. Huwag tayo mag-ipon ng mga bagay na nasisira sa mundo. Kundi mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Alin po yung kayamanan sa langit na iipunin natin? Yung naririnig natin ipinapahayag sa social media na walang bayan. Saksihan natin yung ating tagapagligtas na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Dahil sinabi ng ating tagapagligtas sa lahat ng mga followers, sa lahat ng magiging angkan at lahi niya, sa lahat ng mga nilalang niya, sa katwiran ng patotoo, na saksi sa pagkabuhay na maguli, sa lahat ng henerasyon ng ating tagapagligtas, sa lahat ng mga born of God, sa lahat ng mga isinilang sa katwiran ng pagkabuhay na maguli na nagpapatotoo ng may katapangan, sinabi niya, hindi tayo mapapahayang lahat sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Ikabuhay po natin yung katwiran ng patotoo. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli.
Tayo ang bagong nilalang sa espiritual na paglikha niya. Tayo ang bagong langit at bagong lupain niya na tinatahanan ng kanyang katwiran na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nasa gitna natin ang tabernakulo ng ating tagapagligtas. Kaya nga, Jesus Christ is the principal of our faith. Jesus Christ is the master builder of our faith. Sabi ng ating tagapagligtas, kung saan siya naroroon, doon tayong lahat eh. Di ba tagalangit yung ating tagapagligtas? O di lahat ng mga followers ng ating tagapagligtas, tagalangit din, hindi tayo tagamundo. Amen po ba? Amen. Come and follow, brother and sister in Christ, in the resurrection, para magkaroon tayo ng katiyakan sa salvation. Magkaroon tayo ng tunay na pagsisisi sa kasalanan na walang kabuluhan paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, pinapangaral po ito ng may katapangan. Amen po ba? I-research nyo rin yung ibang religion kung na-upload na sa gadget nyo yung mga Bible nyo. Ano po? Tignan nyo kung patutunayan ng Panginoon Diyos sa banal na kasulatan. Ang iglesia ng banal na bundok ng sayo, pinatutunayan ng Panginoon Diyos eh. Nahula ng mga banal na propeta yung mga mananampalataya. Ang minamahal niyang lungsod, yung mga iniimbitahan na tumatalima at naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Yan po yung minamahal niyang lungsod na pasasakop sa pamamahala ng ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo. Kapag tayo'y napasakop at tumalima, nasaksi tayo at naniwala sa pagkabuhay niya mag-uli, binibigyan niya tayo ng assurance of faith na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Kaya sinabi niya, hindi tayo mapapahiyang lahat. Amen po ba? Amen. Sangayon po ba tayo ron? Ang Panginoong Jesucristo nagsalita nito, ipinapahayag ko sa social media. Amen po ba? Amen. Mati-check natin, may katiyakan tayo sa napanood at napakinggan natin na pinaniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po na maunawaan natin na ang bayan ng Diyos na buhay may pinaniniwalaang patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Nakalulungkot nga po yung mga may hangganan ng paniniwala. Wala nang inaantay sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. Totoo pong naparito ang ating tagapagligtas, nagkaedad pa nga ng 30 taon pagdating sa physical na kalagayan. Amen po ba? Amen. Pero nung siya nag-sacrifice on the cross hanggang kamatayan, nahayag yung hiwaga na espiritu ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nagpakita sa 12 apostol ng Kordero eh. Kaya po maraming mananagot sa pagparito ng ating tagapagligtas. Alalahanin natin huwag tayo masyadong matapang sa pangangaral at isang mata lang yung buhay natin. Amen po ba? Amen. Ito ho, ang stand ng bundok ng Sayon, ang paniniwala, ang anak na babae ng Sayon na minamahal na lungsod ng Panginoong Jesucristo. Mga followers niya at nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli. Nangyari po yan, ang buhayin siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. O, di everlasting yung karakter na ginawa sa atin, na inaalala natin. Merong application o may gawa yung ating pananampalataya. Naririnig nyo sa social media. Ipinangaral yung patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli yung nangangaral. Naunawaan natin kung paano ko tinanggap yung certification sa Panginoong Jesucristo at yung authority. Ipinapahayag ko yung katotohanan na ginawa niya na in the third day, nahayag ang Espiritu sa laman eh. Naparito siya sa laman. Amen po ba? Amen. Nag-sacrifice siya upang mapagtagumpayan niya ang kamatayan ng kasalanan ng buong sanlibutan. Napagtagumpayan niya na si Satanas sa ilalim ng silong ng mga langit. At nung buhay siyang maguli, tayo po itumanggap ng kapatawaran lahat. Na-aksipin natin at paniwalaan natin, naririnig natin sa social media na ipinapahayag na walang bayan. Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Nasa sa inyo po ang desisyon kung gusto natin ng buhay na walang hanggan
sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito na daratnan tayong lahat, na susukatin yung paniniwala nating lahat at titimbangin yung paniniwala nating lahat. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya ingatan natin yung nadidinig natin sa social media. At huwag masyadong malakas ang loob natin. Huwag natin ipagmapuri yung lakas natin ngayon. Kung ano man yung kayamanan natin ngayon, huwag natin ipagmapuri. Nakikita niyo po ba ang buhay ng tao ngayon? Kisap mata na lang. At talagang lumitaw na ang maraming kasuklam-suklam at karumal-dumal. Mga sinungaling na ginamit ang banal na kasulatan sa pandaraya. Sa pandaraya ng pangangaral. Amen po ba? Amen. Ano sabi no sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo? Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo, sapagkat diyan hinirang si Apostol Pablo at tinawag na banal, na ipinapangaral ang ebanghelyo na kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Saksin tapat si Apostol Pablo sa pagkabuhay na maguli. Natandaan nyo ba nung tinawag siya nung in-appoint siyang ministro sa kahintilan? Nagpakita ang Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo. Ang sabi sa kanya, ihahalal kitang ministro sa kahintilan. Ipangaral mo na sabihin mong nagpakita ako sa iyo at sa pagpapakitaan ko pa. Amen po ba? O di maliwanag na saksi sa pagkabuhay na maguli si Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. Natatandaan po ba natin yung sulat ni Apostol Pablo doon sa aklat ng unang Korinto? Kung hindi binuhay na maguli ang ating tagapagligtas, ano kabuluhan ng pangangaral ng mga banal na apostol? At ano rin ang kabuluhan ng ating pananampalataya ngayon? Tulinawa ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo sa sangkalangitan at sa lahat ng dako ng panig ng silog ng mga langit. Nung buhay niya maguli ang ating tagapagligtas, naging bahagi tayo ng kanyang walang hanggang kabutihang kalooban at kagandahang loob. Yan po yung pampalubag loob ng Panginoon Diyos. Nung buhay niya maguli yung ating tagapagligtas, ipinakita yung larawan ng kanyang pagkadiyos sa kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Ang sumampalataya sa isinugo ay sumasampalataya sa nagsugo. Ngayon, yung hindi sumasampalataya doon sa isinugo, walang iniintay na pag-asa. Magkakalanta. Naniniwala po ba tayo ron? Yung hindi naniniwala doon sa isinugo, na binuhay na maguli, walang iniintay na pag-asa. Patay ang pananampalataya. O yung mga saksi sa pagkabuhay na maguli, tinawag na iglesia ng bundok ng Sayon, ipinaganda na ng tahanan sa langit. Buhay ang pag-asa, nakikita yung gawa sa kanilang pagsasalita. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin, yung buhay ang pananampalataya, lumalabas sa labi yung salita, nagpapatotoo sa social media, nangangaral na walang bayad upang walang maging dahilan ng sino bang makakarinig ng paghahayag ng katotohanan sa social media. Nakikita sa gawa ng nangangaral yung kanyang paniniwala na mayroong pundasyon ng paniniwala na ginawa ng ating tagapagligtas yung paniniwala. O hindi makatitiyak tayo na kung saan naroroon yung ating tagapagligtas, doroon tayong lahat. Makatitiyak din lahat yung mga listeners na makakarinig na ia-apply ito, isasabuhay itong paniniwala sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Meron tayo mga tatak ng binhi ng patotoo sa puso't isipan natin na isinulat sa puso natin at isipang katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. O di tayo tinawag na banal na bayan ng ating Panginoong Jesucristo na minamahal niyang lungsod. Nagdiriwang ng araw ng Sabat na inaalala natin yung ginawa ng ating tagapagligtas at inaaliw tayo at binibigyan tayo ng pag-asa na sa muli niyang pagparito'y may katiyakan tayong lahat na nabubuhay tayo ng may pananampalataya na kumahayag na siya sa isang kisap matay, gigisingin yung ating mga kapatid na may pananampalataya at tayo namang nabubuhay na nakatayo na may pananampalataya at nag-iintay babaguhin sa isang kisap mata yung may kabulukan ay papalitan niya ng walang kabulukan na magiging katulad niya na tayo. Amen po ba? Amen. Narinig niyo po ba? Naunawaan niyo po ba yung pinapangaral sa social media na walang bayan?
Walang magiging issue rito ang sino man. Bakit po? I-search nyo ang banal na bundok ng Zion. Walang magiging komplikado. Nakaayon sa hula ng mga banal na propeta at nakaayon sa patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. The same. Maliwanag po ba? Excellent. Perfect. Kung pwede bang sabihin natin walang perfect? Perfect yung ating tagapagligtas eh. Espiritu siya. Amen po ba? Dito nyo lang madidinig sa iglesia ng banal na bundok ng Zion yan. Ang minamahal na lungsod ng Panginoong Jesucristo. Ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, recorded sa langit. Maraming umaagaw na relihiyon sa iglesia ng bundok ng Zion. Pero suriin nyo, ano ang paniniwala nila? Na sila raw ang bayan ng Panginoon. Sila raw ang anak na babae ng Zion. Ano ang paniniwala? Ang tunay na orihinal na anak na babae ng Zion, makikilala nyo sa paniniwala eh. Saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli. Yung mga yung mga peke na nagtayo, mga violators. Bakit po? Hindi nga tayo pinagtatayo ng building eh. Doon pa lang, isang nakasisindak na kahihiyan ang pararatingin. Bakit po? Violente na tayo. Eto, sinabi ng Panginoon sa aklat ng Hebreo, sinabi niya, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Parang nagtayo ng building ngayon, parang sila na maglalagay sa pag-iisip ng mga nadaya nila ngayon. Amen po ba? Yan po ang reality eh. Matakot po tayong lahat. Nakita nyo, kalamidad pa lang yung birarating sa mundo na nagpapaalala na ang Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito eh. Natatakot na tayo dun sa mga kalamidad eh. How much more? Pagbabalik na siya sa banal na bundok ng Zion, makikita siya ng mukha ng mga iniimbitahan niya na tinatatakan niya ng binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Sino nagtatatak sa iyo at sa akin ngayon? Yun ho nag-iimbita sa ating lahat ngayon. Tao rin akong katulad nyo na itinayo, na ginamit, na ibinukay labi ko sa hula ng mga banal na propeta na sinaksyan ng mga banal na apostol ng Kordero, ang haligi ng kuta ng iglesia ng banal na bundok ng Zion na may pinagsasaligan ng mga apostol ng Kordero ang paniniwala. Ephesians chapter 2 verse 20. Unawain natin mabuti. Revelation chapter 21 verse 14. Ang kuta ng iglesia ng banal na bundok ng Zion, may pinagsasaligang hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligang patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Huwag po natin pangungunahan, mga kapatid, na mga mangangaral ang kalooban ng Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang hukom na mga hukom na makatarungan sa lahat. Maiksi lang ang buhay natin dito sa madilim na mundo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung sertipikado ng Panginoong Jesucristo sa pangangaral? Yung binigyan ng authorization ng Panginoong Jesucristo sa pangangaral, may hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol sa pangangaral ng mabuting balita at nangangaral na walang bayad. Amen po ba? Amen. Kaya ang finishing line ng ating paniniwala, kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doon tayong lahat. Manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga ang mga banal na itinakda na tagapagmana ng kanyang pangako na nilagdaan sa langit ang iglesia ng bundok ng Zion. Yan po ang minamahal na lungsod ng Panginoong Jesucristo. Mga followers niya, mga participants niya, mga listeners niya, mga imbitado sa kasalang magaganap, imbitado sa huling hapunang nagaganap. Gusto niyo makasama sa handaan sa langit na makikita tayo ng mga mata ng mga maiiwanan dito sa mundo, yung mga hindi gaganap, yung mga hindi tutupad. Kung gusto natin lahat, maging tapat tayo, na maging tapat tayo mga steward, ano po? Lahat ng bahagi ng iglesia ng bundok ng Zion, mga faithful and wise servant.
lahat ng bahagi ng kanyang katawan, mga katiwala tayong lahat. Mga watchman servant tayong lahat. Nag-iintay sa muli niyang pagparito. Kaya umaawi tayo ng The Great and Marvelous eh. Amen po ba? Alam niyo ba inaawit natin The Great and Marvelous? Ang pangunang utos ng Panginoon Diyos, paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli dahil nakita ng mga banal na apostol ang lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Relevant sa Ephesians chapter 2 verse 20. Relevant sa paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero. Ang paniniwala natin ng mga nag-iintay na datnan tayo sa muli niyang pagparito na nabubuhay ng may pananampalataya at mayroong patotoo sa paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli na recorded tayong lahat sa langit. Amen po ba? Amen. Sino ho gumigising sa atin pagdating sa paniniwala? Yung bang sarili nating kakayahan o yung sarili nating pinag-aralan? O ang Panginoong Jesucristo ang nagbubukas ng diwa ng paniniwala nating lahat? Sino ba tumatawag sa atin? Ang Panginoong Jesucristo ba? Hindi naman tayo pwedeng tumawag sa Panginoong Jesucristo. Siya tumatawag sa atin. Siya pumipili sa atin sa madilim na dako ng mundong ito, nabatbat na ng kasamaan ng dakong madilim na mundong ito. Kaya tayo pinipili at tinatawag at iniimbitahan lahat upang kukupin na tayo at kahabagan. Ang dapat niyang kahabagan, ang dapat niyang kaawaan, ang dapat niyang ampunin at pisanin ng kanyang karunungan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Nanawaan po ba natin panahon ng kabagabagan, panahon ng kahirapan, panahon ng kalamidad? Amen po ba? O si Father Abraham, noong panahon ng kapigatian, saan pumunta? Sa silangan nagtayo siya ng tolda doon sa bundok ng Hayin. Amen po ba? O balikan natin sa alaala yung application ni Father Abraham, the father of faith. Sarah is the mother of faith. Si Sarah po ang binigyan ng pangako na isinilang si Isaac. Kaya kay Isaac, tatawagin ng lahi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Saan galing ang Panginoong Jesucristo? Sa angka ng Juda. Saan hindi humihiwalay ang katwiran ng ating tagapagligtas? Sa angka ng Juda. O di mabangong hain at handog tayo ngayon. Bunga sa pagkapanganay. Pinasakdal pagdating sa paniniwala. Pinagiging ganap pagdating sa paniniwala. Nakatala sa langit. Firstborn. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo. Kaya sa panahon ng kawakasan, lumitaw na ang maraming mga antikristo. Amen po ba? Naramdaman nyo ba yung panahon ng digmaan ng spiritual? Amen. Talagang hayag na hayag sa social media ang katotohanan. Amen po ba? Kaya may pandinig, makinig mabuti, unawain natin mabuti. Dahil walang bayad dito. Ang pakinabang natin dito, kaligtasan at katiyakan ng buhay na walang hanggan na tayo yung tagapagmana ng pangako ng ating Panginoong Jesucristo na sa muli niyang pagparito dala-dala niya yung gantimpala na tatanggapin natin. Amen po ba? Amen. Nasa banal na mundong nasayo ng tala sa umaga, mananahan sa puso at isip ng mga iniimbitahan sa kasalang magaganap. Amen po ba? Meron pang piging na magaganap sa langit, sa lahat ng magtitiis at mabubuhay ng may pananampalataya, sa lahat ng mga naghihintay at nagpapantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Darat ng tayong nabubuhay tayo at nagdiriwang tayo at inaalala natin yung hula ng mga banal na propeta at yung sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero na sila ang 12 haligi ng iglesia ng bundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Nakilala po ba natin yung anak sa pagkapanganay ng Panginoong Jesucristo, anak sa pangako ang iglesia ng bundok ng Sayon? Amen po ba? Amen. Kaya tayo yung tinawag pagdating sa Genesis pakibasa nga po natin. Genesis chapter 21 verse 12 para maunawaan natin. Mga kapatid, huwag tayo sunod na sunod sa paniniwala na walang direksyon yung
Napapakinggan natin, eto, may direction kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doon tayong lahat. One direction, one vision, one nation. Iglesia ng bundok ng Zion, nakikilala nyo sa paniniwala. Sino nagtayo? Itinayo tayo sa paniniwala ng Panginoong Jesucristo. Who is the greatest foundation of our faith? Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. So, paano natin nakilala? Siya din ang gumawa ng forever and ever character na paniniwalaan natin. Amen po ba? Saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin? Sa Genesis chapter 21 verse 12. At sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigyatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sasabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. Naunawaan po natin, naging anak niya kay Agar yung si Ismael sa pagkaalipin ni Agar. Naging anak naman ni Father Abraham kay Sarah si Isaac, anak sa pangako. Amen. Ano po nakalagay dito? Sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. Naunawaan na po natin, tayo mga gaya ng bituin sa langit na nagkalat dito sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kay Isaac tatawagin ang iyong lahi, Abraham. Naunawaan na po natin, para makilala natin yung iglesia ng banal ng bundok ng Zion, anak po ni Sarah sa pangako. At kay Isaac, tatawagin ng mga nalalabing tagapagmana ng pangako ng Panginoong Jesucristo. May mga tatak ng binhi ng patoto sa puso't isipan. Sino po ang nagsulat sa puso't isip natin? Sino ang nagtatak? Yung ating tagapagligtas na nag-iimbita sa atin sa buong mundo ngayon, na magsiparito kayo. Saan natin narinig ito ngayon na mayroon tanda ng paniniwala yung pagdiriwang ng Iglesia ng Bundok ng Zion, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Di makikilala nyo yung tunay na relihiyon na nakatala sa langit. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Yung kapupunan ng 144,000. Yung mga nalalabing remnant na binabatan ni Satanas ngayon sa kahirapan. Amen po ba? Gusto nyo bang makasama sa batahin ni Satanas? Come and follow to our Lord Jesus Christ. Maging saksi tayo ng ating tagapagligtas sa pagkabuhay niya maguli upang sa pagparito niya hindi tayo mahatulan, kundi tumanggap tayo ng gantimpala ng kaligtasan at buhay na walang hanggan bawat isa. Maging matitibay at matatag tayo ngayon sa pakikipagtipan. Huwag natin pinalalaig yung maraming dahilan, ano? Nung makipagtipan siya sa tao hanggang kamatayan Hindi niya tayo iniwanan. Ayaw niya tayong mapahamak Bakit sa pakikipagtipan ng tao sinasadya natin na huwag natin makiisa sa paniniwala. Alam niyo bang tayo rin ang mananagot kapag hindi tayo naging tapat sa paniniwala? Amen po ba? Amen. Baka iluwa tayo ng Panginoong Jesucristo, maging maligam-gam tayo. Ang gusto ng Panginoon nag-aalap nag-aapoy sa puso't isip natin yung paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalap yung mga pangako ng Panginoon Diyos kay Father Abraham, the father of faith. Sarah is the mother of faith. Alam niyo ba magulang ng banal ng bundok ng Zion si Sarah. Amen po ba? Amen. Si Sarah po baog na siya, hindi siya manganganak Ilang taon si Sarah nung sabihan ng pangako ng Panginoon Diyos at ginawa ng Panginoon Diyos yung sinabi kay Sarah Nagli si Sarah Tinupad ng Panginoon Diyos yung sinabi kay Sarah. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ito yung last days na inaalala natin ng Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ni Amang Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Sa pulo ng mga dagat, dulwalhatiin ng Diyos ng Israel, inalis sa Israel dahil hindi nagkabunga at dinala sa isang bansang magkakabunga. Dito natupad ang hula ni Propeta Isaias, sa pulo ng mga dagat, sa Republika ng Pilipinas, dulwalhatiin ng Diyos ng ating mga ninuno
ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Dito magkakabunga. Dito makikilala ang iglesia ng bundok ng Zion na anak sa pangako ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Bakit po naging anak sa pangako yung mga iniimbitahan na nagdiriwang ng araw ng Sabat? Salvation, acceptance. Tatalikod na tayo sa walang kamuluhang lakad ng paniniwala. Iingatan natin itong narinig natin sa social media na nahayag na walang bayan. Kung saan naroon yung ating tagapagligtas, sinabi niya na doroon tayong lahat at hindi tayo mapapahiyang lahat. Kung ano yung larawan niya, gayon din ang magiging larawan nating lahat na mga nagdiriwang sa huling panahon. Nag-iintay sa muli niyang pagparito na ang bansang Pilipinas ay talagang makikilala pagdating sa paniniwala. Dahil ang tunay na kaharian mahahayag sa bansa ng Pilipinas sa pulo ng mga dagat. Dahil ang tunay na dalisay na relihiyon na anak na babae ng Zion, ang bayan ng Diyos na buhay sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, makikilala pagdating sa paniniwala. Nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo na Panginoon Diyos sa buko kay Isaiah? Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Tayo ang ginawa niya ng buong sikap. Amen po ba? Amen. Hindi tao nagsikap sa atin. Espiritu Santo ang nagsikap sa atin nung itayo ang maluwalhating iglesia ng banal ng bundok na Zion na mayroon tanda ng patotoo sa pagdiriwang ng araw ng Sabat. Ipinaganda ng tahanan sa langit ang iglesia ng bundok ng Zion na ang ina ng banal ng bundok ng Zion, Sarah, is the mother of faith. Amen po ba? Amen. Dahil sinabi kay Father Abraham, kay Isaac tatawagin na magiging lahi mo, gaya ng mga bituin sa kalangitan. Amen po ba? O tayo ang bagong langit at bagong lupay ng Panginoong Jesucristo ngayon na tinatahanan ng kanyang katwiran. Iniukit sa puso, isinulat sa isip, inilagay sa labi, nahayag sa social media, may gawa ang pananampalataya. May katiyakan yung makakarinig. Ilan man ang tawagin sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kaya ang doktrina one vision, one nation, one doctrines, one baptism. Malinis tayong lahat bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Nagsisisi tayo sa mga walang kamuluhan lakad ng paniniwala. One direction. Kung nasa naroon yung tagapagligtas natin, doon tayong lahat. Pinaganda tayo ng tahanan sa langit na. Amen po ba? Amen. May katiyakan po ba doon sa mga nakakarinig? Nakilala nyo na tunay na kahariang itinayo sa paniniwala sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ng Diyos ng Israel, ng ating mga ninuno, ni Amang Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Makikilala nyo sa paniniwala yung dalisay na religion na ipinaganda ng tahanan sa langit Na ipinaganda ng tahanan sa langit ang iglesia ng bundok na Zion. Amen po ba? Sino po ang ministro ng santuario? Ang Panginoong Jesucristo Sino ang tabernakulo na santuario? Ang Panginoong Jesucristo Hindi itinayo ng tao. Sino nagtayo? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya ho yung mga nagpatiuna, mahuli pa yan Dahil kanino ba nang galing ang buhay natin? Buhat sa pasimula naroon na ang Panginoong Jesucristo. Who is the Alpha and Omega? Jesus Christ is the first and last. Jesus Christ is the Alpha and Omega. Sino ho ang may hawak ng buhay? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang bundok ng Zion, dumadaloy ang Espiritong nagbibigay buhay. Amen po ba? Amen. O inaaliw tayo ng Espiritong nagbibigay buhay. Nililinis tayo sa maruming lakad ng paniniwala nating lahat Upang sa pagparito niya kunin niya na tayo, dalhin niya na tayo sa langit. Dahil hindi tayo taga sanlibutan, tayo yung mga taga-langit. Manlalakbay lang tayo rito, mga estrangahero lang tayo sa mundo Kaya hindi tayo pinag-iipon ng mga bagay na nakikita. Hindi natin madadala sa langit yan Ang ipunin natin, yung salitang naririnig natin ay pinapahayag sa social media, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Saan iniukit yan? Sa puso. Saan isinulat? Sa isip. Saan inilagay? Sa labi. Hindi nawawali sa labi. At maging sa angkan at lahi natin. Ilan man ang tawagin sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Kaya ang bansang Pilipinas,
mag-e-explore ito sa kayamanan. Amen po ba? Kaya makikilala ang bansang Pilipinas eh. Dahil may hula ng mga banal na propeta ang bansang Pilipinas eh. Talagang daratnan pa ng napakaliwanag na pag-asa ang ating bansang Pilipinas. Hindi tayo po pwedeng galawin ng sinumang bansa dahil nakatingin ng Panginoon Diyos sa bansa ng Pilipinas sa pulo ng mga dagat. Dahil may lumuluwalhati sa Diyos ng ating mga ninuno dito. Amen po ba? Mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Kaya lahat ng nakakarinig at nakakapanood ng channel ng Iglesia ng Bundok ng Zion, pag-aari ng Panginoong Jesucristo ang channel ng Iglesia ng Bundok ng Zion pagdating sa YouTube. Pinatunayan ng Google na ang minamahal na lungsod pagdating sa spiritual na paniniwala mga tao. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung banal na bundok na sayo na bayan ng Diyos na buhay. Saksi sa pagkabuhay na maguli, makikilala niyo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Everlasting. Yung ginawa sa ating paniniwala. Hanggang sa muli niyang pagparito, daratnan tayong nabubuhay at nakatayo tayo, na nagdiriwang tayo, na nagkakaisa tayo sa paniniwala. Kaya one vision, one nation, one direction, one baptism, one doctrines. Ang bautismo, paglilinis ng maruming lakad ng paniniwala, kaya sinuko yung bugtong na anak. Amen po ba? Amen. O di ba ano sabi doon sa mga banal na apostol? Nung basbasan sila sa Mount Galilee, humayo kayo at ipangaral nyo ang mabuting balita ng kaligtasan at bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang maraming mga bansa. Nangaral yung mga banal na apostol. Naalala niyo si Apostol Pedro? Nung nangangaral siya, may nakarinig 3,000, 5,000 na mangaral siya. Sumampalataya sa pagkabuhay na magmuli. Malinis, iharap na walang dugis at kapintasan. Sila yung bahagi na 144,000. Gusto nyo maging bahagi sa mga nalalabing maging remnant na tagapagmana ng kanyang pangako na inilagdaan na sa langit, na pinagandaan na sa langit yung mga followers in the name of Jesus in the resurrection. Manindigan po tayong tapat. Tayo ang honorable church. Tayo ang kagalang-galang na nilalang ng Panginoong Jesucristo pagdating sa paniniwala. Firstborn. Sino ang nag-assembly sa ating lahat? Sino ang nagbigay ng celebration natin lahat ngayon? Sino nagbigay ng reunion natin na alalahanin natin lahat ngayon? Yung ating Panginoong Jesucristo. Who is the head of our Lord? Who is the head of house of God? Who is the head of kingdom of God? Jesus Christ is the head of kingdom of God. Siya po ang ulo ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga nangaagaw ng hula, mananagot po tayo sa pagparito ng ating tagapagligtas. Sino lumalang sa iglesia ng bundok ng Zion? Nabuhat ng pasimula may mangyayari na hindi na mangyayari kailanman. Alin po yan? Panahon ng kapigatian, panahon ng kabagabagan, eto po yan. Updated tayo sa hula ng mga banal na propeta na mangyayari ngayon. Amen po ba? Gusto nyo makasama sa updated ng hula ng mga banal na propeta bilang mga followers ng Panginoong Jesucristo na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito na tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya? Na tapat nating iingatan itong nadinig natin sa social media na inihayag na walang bayan, na ang bunga nito'y kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating pamilya sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo ba na proud yung nangangaral? Ano sabi kay Timoteo? Huwag mo ikahihiya ang pagpapatotoo sapagkat tinawag tayong banal ng Panginoong Jesucristo. Bakit po? Pagdating sa Timothy, ano sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kay kapatid na Timoteo, makakalal po si Timoteo. Pagsikapan mong humarap na subok sa Panginoon Diyos, manggagawang walang ikinahihiya, nagsasalita ng salita ng katotohanan. Alin po yung salita ng katotohanan na sinulat ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo?
nung hirangin siyang ministry, saksi siya sa pagkabuhay na maguli. Di ho ba ang salita ng katotohanan, sinasalita ni Timothy Uwe, naharap na subok sa Panginoon Diyos manggagawang walang ikinahihiya. Amen po ba? Amen. Saan nyo nasumpungan yung manggagawang walang ikinahihiya? Ipinaghihiyawan sa social media yung patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli yung manggagawa na nakatiwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, na nag-iintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na datna na mabuting katiwala. Amen po ba? Maraming sumisira ng tipan ng ating tagapagligtas Sinisira ang paniniwala ng iba. Kilala ng Panginoon Diyos yung may mga tatak ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Sangayon po tayo ron. Ang kaligtasan naghihintay, nagtitiis ng lahat ng katuparan ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Nangyari ho, pinatunayan ng mga banal na apostol yung narinig nyo, pinangaral sa social media na walang bayad. Ngunit may katiyakan tayong lahat. Amen po ba? Yun ang napakadakila Magkaroon tayo ng katiyakan ng kasiguraduhan sa kaligtasan sa pagtanggap ng paniniwala natin Saan yun nadinig? Sa Iglesia ng Bundok ng Sayon, na rehistrado sa langit, rehistrado sa banal na kasuratan, rehistrado sa Security Commission. Amen po ba? Legit. I-edit yung maraming relihiyon ngayon. So sa digmaang espiritual, ini-edit para makilala nyo yung talagang tunay at hindi tunay. Yung mga hidwa at mga tunay na talagang itinayo ng Panginoong Kristo. Kaya buong tapang na ipinapahayag sa social media para walang maging dahilan ng sino man Nangyari ho itong pinapangaral sa social media. Nakatala, naka-written sa banal na kasulatan sa bagong tipan ng patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero ang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari yung hula ng mga banal na propeta at pinatunayan ng mga banal na apostol ng Kordero at ipinangaral ng mga banal na apostol ng Kordero ang patotoo sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako na nilagdaan sa langit, ang Iglesia ng Bundok ng Sayon. Ang minamahal na lungsod ng Panginoong Kristo na ipinaganda ng tahanan sa langit. Kaya po, makikilala natin ang stand ng foundation ng Panginoong Kristo. Merong tatak ng binhi ng patotoo sa pagdiriwang na inaalala natin yung lahat ng mga bagay na gawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Gusto nyo makatyak sa muling pagparito, paniwalaan natin yung patotoo at mabuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya. Amen po ba? Ano sabi ng ating tagapagligtas? Yan po yung katwiran na ipinapahid sa puso't isip natin na hindi mawawalay sa labi natin yung patotoo. Sinabi niya, wag na tayong makikinig pa sa mga paparito na gagamitin yung pangalan niya. Nakilala nyo ba gumawa ng walang hanggang karakter na paniniwalaan natin? Ngayon, dito lang sa Bundok ng Sayon nahayag ang katwiran ng patotoo ng hukom na mga hukom na makatarungan. Dahil lilipas ang kahangalan ng tao. Amen po ba? Isasawala ang kahangalan ng mga tao. Alin ang matitira? Yung itinayo na maluwalhati at dalisay na kaharian ay pinaganda ng tahanan sa langit. Ang minamahal na lungsod, ang banal na bundok ng Sayon, na in Book of Isaiah chapter 4 verse 5. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Wow, nakagagalak naman kapatid at kaibigan. Kung gusto mong maging followers ng Panginoong Kristo, paniwalaan mo yung doktrinang nahayag sa social media. Ingatan mo sa puso't isip natin yan. At bilang taong katulad mo, naghihintay din ako ng katuparan sa muli niyang pagparito na datna poong tapat na katiwala, manggagawa, na walang ikinahihiya, na nagsasalita ng salita ng katotohanan, na ipinaghihiyawan ng patotoo, na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Dahil siya may dala-dala ng gantimpala na ibibigay sa iyo at sa akin.
manggagawang walang ikinahihiya na nagsasalita ng katotohanan. Titimbangin tayong lahat pagdating sa paniniwala. Susukatin tayong lahat pagdating sa paniniwala. Kapatid at kaibigan, ako'y nagagalak na ipaghiyawan sa social media ang walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Isinugo niya yung mediator. Isinugo niya yung messenger na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nakagagalak po na ikaw at ako ang kanyang katipan dito. Ingatan natin na maging tapat tayo. Hindi niya tayo iniwanan. Walang naging dahilan hanggang kamatayan. In the third day, nahayag na yung kanyang larawan sa'yo at sa akin ngayon. Amen po ba? Amen. Ito na lang yung nalalabi nating pag-asa. Huwag na nating intay matakot pa tayo sa darating na mga kalamidad na darating. Ano po? Amen po ba? Ilagak na natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas. Kung meron man tayong dapat pasalamatan sa Panginoon Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon Diyos dahil nung magsalita sa mga banal na propeta nandun pa dati sinilang ni Mary yung bugtong na anak na nahayag ang karakter sa iyo at sa akin Siya nahayag sa pulo ng mga dagat, sa bansa ng Pilipinas, sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan City. Amen po ba? Nahayag dito ang patotoo, ang pangangaral na walang bayad. Amen po ba? Isang hamak at dukha na mangangaral. Nakagagalak dahil ang pananampalataya ako. Lahat to sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na kung paano nagsalita siya kay Sarah. Ginawa niya yung sinabi niya. Tinupad niya. At ngayon, nung itayo niya ang iglesia ng bundok ng Sayon na ihaharap niya na walang dungis at kapintasan sa paniniwala, idinideklara ko sa silangan, kanluran, timog at hilaga na ang banal ng bundok ng Sayon ay magniningning sa karangalan at kadakilaan ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang ipinaghihiyawan ko sa social media. Ipinagmamalaki ko, ipinagmamapuri ko ang gawa ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo para pakinabangan ng lahat ng mga makakarinig na wala tayong magiging dahilan dahil ang Panginoong Jesucristo ang makatarungang hukom ng mga hukom na siya ang hahatol ng lahat ng mga nakakarinig at lahat ng di nakakarinig. Amen po ba? Mga kapatid at mga kaibigan, ako'y nagagalak dahil hindi na pangkaraniwan itong revelasyon na ibinibigay ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo. Kaya sa digmaang nangyayari ngayon, spiritual warfare, makikilala natin sa paniniwala yung tunay na kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit. Mga tao po yan. Kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan at hanapin ang aking katwiran, at kung sila'y dumalangin, sila'y aking diringin at pagagalingin ko ang kanilang mga karamdaman. Amen po tayo ron. If my people be humble yourself, kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan, narinig niyo bayan, if my people, tao. Amen po ba? Amen. Hindi building, ano? Maliwanag po sa atin. Ang iglesia ng bundok ng Sayon. Mga tao, mga kababaihan, kalalakihan. Saan iniyokit? Sa puso. Saan sinulat? Sa isip. Saan inilagay? Sa labi. Hayag. Sa bawat may relasyon. Relevant. Sa hula ng mga banal na propeta. Makikilala nyo naman yung mga relihiyon na nagtayo na ang relevant doon sa hula ng mga banal na propeta. Ang bundok ng Sayon po, perfect. Relevant sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol. Genuine, may relasyon na talagang matibay at matatag. Amen po ba? May katiyakan sa pag-iitay at pagpapantay na sa muling pagparito ng ating tagapagligtas daratang nabubuhay tayo ng may pananampalataya at naghihintay sa muling niyang pagparito. Nadatnan tayo mga faithful and wise servant. Datnan tayo mga wise and faithful God servant.
Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Sino ho nagbubukas ng unawa sa ating lahat ngayon? Hindi sa ating sarili, kundi ang Panginoong Jesucristo po ang makapangyarihang namamahala, magpasakop tayo sa katwiran ng patotoo na ginawa niyang halimbawa upang kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Ano po ang kabiling-bilinan sa atin pagdating dun sa 1 John chapter 2 verse 27? Sa napakaraming lilitaw na mga mandarayang mangangaral na isinulat ni Apostol Juan yan sa mga banal, sa mga mananampalataya na pinahira ng katwiran ng patotoo sa puso't isipan. Hindi na tayo pwedeng turuan na sino mang lilitaw dito at gagamitin yung pangalan niya. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na gumawa ng forever and ever character. Yan yung kapangyarihang nahayag sa social media. Inihahayag natin yung patotoo na ginawang halimbawa upang maligtas tayong lahat na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. At sino man tawagin niya at buksan niya ng pagkaunawa sa paniniwala, sinabi niya na hindi tayo mapapahiyang lahat. Amen po tayo ron. Amen. Amen. Naunawaan natin na hindi na tayo pwedeng turuan nun, hindi tayo nagagamit ng pangalan niya ngayon. Mabubuko ngayon yung mga gumagamit ng pangalan niya, na ginamit yung pangalan niya na dayain yung mga pusong walang malay. Ano sabi kay Apostol Pedro? Ano sabi kay Apostol Pedro? Ang banal na kasulatan po itinagay sa banal na bundok ng Sayon. Ang sumampalataya at maghintay ay hindi mapapahiya. Tayo ang banal na bayan na pinili na sariling pag-aari na ginawang mga saserdote na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag at nag-imbita sa atin sa madilim na dako ng mundong ito. Amen po ba? Alin yung karangalan ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin na ipinahayag sa social media? Di ba yung katwiran ng patotoo nung buhay siyang maguli? Yan ang karangalan ng Panginoon Diyos eh. Ibinabalik natin yung maraming patotoo. Pagdating sa Daniel chapter 12, ano nakalagay doon? Yung mga fantasy gigisingin sa alabok upang ihanda sa buhay na walang hanggan. At marami naman na hindi gigisingin upang ihanda sa kapahamakang walang hanggan. Amen po ba? Saan yung gusto? Pamili tayo sa kapahamakang walang hanggan o sa buhay na walang hanggan. Nasa atin ang desisyon po. Mga kapatid at mga kaibigan, na magiging kasama ko na maghihintay at magbabantay, magpupuyat, maghihintay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Sino nagselyo sa ating lahat ngayon na mga iniimbitahan ng ating tagapagligtas na nilinis sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala upang iharap nasakdal sa pananampalataya? Di ba't yung ating tagapagligtas na isinugo sa sanglibutan, walang ibang pangalan sa silong na mga langit, kundi sa pangalan ni Kristo Jesus, masusumpungan natin ang kaligtasan natin bawat isa. Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, sapagkat ang pananampalataya po may patotoong pinaniniwalaan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan, na bawat isa sa atin ay tagapagbana tayo ng kanyang pangako na naghihintay at nagbabantay ng lahat ng katuparan ng lahat ng sinabi niya sa mga banal na propeta, na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ng Kordero ang katotohanan na pinaniniwalaan at kinabubuhay natin ngayon bilang mga watchman servant na naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Come and follow. Maghintay tayo sa muli niyang pagparito ng may pananampalataya. Ano sabi sa atin doon sa Book of Revelation? Bibisyo na po ako. Ito na ipangit-tangi pinakita kay Apostol Juan sa panahon ng kawakasan na matutupad at mangyayari. Ang iglesia ng bundok ng Sayon may vision po na pinaniniwalaan na mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay ng magmuli. Silyadong lahat. Nakatatak sa puso, nakasulat sa isip at hindi nawawali sa labi yung katwiran ng hukom na mga hukom na makatarungan na saksi sa pagkabuhay na magmuli.
Hayag sa social media ang pananampalataya. Relevant sa mga banal na apostol ng Kordero ang paniniwala. Relevant sa mga hula ng mga banal na propeta ang paniniwala. Ano sabi ng ating tagapagligtas? Mapalad ang tumutupad ng hula ng aklat na ito. Sino po ang katuparan ng hula ng aklat na ito? Ang Panginoong Jesucristo na nag-iimbita sa ating lahat ngayon dahil mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Dahil ikaw at ako ang nilalang niya na bunga sa pagkapanganay na ipinaganda ng tahanan sa langit. Tayo ang bagong lupain at bagong langit ng Panginoong Jesucristo na tinatahanan ng kanyang katuwiran. Tayo ay mga manlalakbay lang sa madilim na mundong ito. Tayo ay mga tagalangit lahat. Dahil siya ang nag-ukit sa puso at isip natin ng katwiran ng patotoo at siya ang nagselyo sa iyo at sa akin. Siya ang nagbigay ng assurance of faith na mayroon tayong katiyakan na sa muli niyang pagparito. Kung mahayag siya sa alapaap, yung mga kapatid nating mga namahinga na gigisingin at tayo mga nakatayo ay mapapalitan ng bagong damit ng walang kabulukan. Ano magiging larawan natin? Sabi niya, una pa lang, kilala niya na tayo. Kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Magiging espiritu rin tayo katulad niya. Related po ba sa bunga sa pagkapanganay na pinasakdal sa paniniwala? Yung mga nag-iintay at nagbabantay na iniimbitahan niya sa panahon ng kawakasan? Lahat ng bansa ay paroroon sa banal na bundok ng Sayon. Mangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ni Jesucristo sumampalataya sa pagkabuhay na maguli, yaong lamang maliligtas. Amen po ba? Amen. Joel chapter 2 verse 32. Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang tinig ng pakakak sa aking banal na bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit ng pumarito. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi sa vision? Mapalad ang tumutupad ang aklat ng hula na ito. Nakita ni Apostol Juan at ipinakita sa kanya ang katuparan ng mangyayari doon sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ano sabi ng ating tagapagligtas? Ako'y madaling paparito. Amen po ba? Gusto nyo maging kawangis ng ating tagapagligtas, gusto nyo maging katulad, narinig natin yung tinig niya, tapat nating paniwalaan, maging saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, magintay na po tayo sa muli niyang pagparito at mabuhay na tayo ng may pananampalataya, na tayo po ang may isang doktrina, may isang bautismo, na nilinis sa maruming lakad ng paniniwala, may one vision, one nation. One vision, one nation, one destination. Kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doon tayong lahat. Amen po ba? Amen po ba tayo, people of Zion? Amen. Meron tayong katiyakan lahat sa inihaing karakter ng ating tagapagligtas eh. Ang channel ng Iglesia ng Bundok ng Zion po, everlasting character yung ginawa sa atin. Ito yung ini-expose natin sa social media na walang bayad at pakikinabangan ng mga participant at mga listeners ng Panginoong Jesucristo pagdating sa paniniwala at pag-iintay sa muli niyang pagparito. Watchman, servant tayong lahat. Amen po ba? Ano sabi niya? Ako'y madali ng paparito, kaya siya madaling paparito. Naghihintay tayo sa muli niyang pagparito. That is Church of Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ang pinaganda niya ng tahanan sa langit. Sa lahat po ng mga nakarinig ng paghahayag ng katotohanan sa social media na walang bayad, kami po ay nagpapaabot ng kapayapaan, ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Binabati po namin kayo ng napakadakilang kaarawan ng ating tagapagligtas na inihain na ang pag-ibig niya sa buong mundo, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng magiging participants, sa lahat ng magiging followers ng Panginoong Jesucristo. Maghintay po tayo at magtiis at magtiyaga at mabuhay ng may pananampalataya. Mabuhay ng may pananampalataya. Muli, binabati po namin kayo ng kapayapaan
ay sumahating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po mga kapatid na ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos ay patuloy nating nadidinig. Patuloy na sa ating puso't isipan, kinikintal ng ating Panginoon ang mga bagay na marapat nating mapanghawakan sapagkat ito ang mga bagay na tunay na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa pagtanggap ng mga bagay na ito sa biyayang galing sa ating Panginoon, tayo naman ay magbalik ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating ikagalang na ipahayag mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong magtas ng ating dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na hari ng kapayapaan, ng kaluwalhatian, ng karunungan, nagagala kami, Panginoon, sapagkat ang aming mga puso at ang aming mga pag-isip na ginawa mong sisidlan ng lahat ng mga bagay ng iyong kaluwalhatian. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat nag-uumapaw ito at ngayon sinasaysay ng aming mga labi upang ibahagi naman ito sa lahat ng mga taong nangalat sa buong sanlibutan. Nakalulugdan mong maging bahagi ng iyong dakila at banal na bayan ng Iglesia ng banal na mundo ng Zion. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi nagiging hadlang ang kahirapan, ang kahubaran, ang pagiging salat sa buhay. Bagkus ito pa nga ang nagbigay sa amin ng lalong ikatitibay na mapagtiisan namin ang lahat ng mga bagay upang ang iyong kaharian, ang iyong katuwiran ay mahayag sa aming puso't isipan at maibahagi sa lahat ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang hari ng kayamanan ng aming mga puso at ng aming mga pag-iisip na ito ang maghahatid sa amin sa pagkatubos namin sa ilalim ng pasimulang aral ng sanlibutan. Salamat, Panginoon. Nagagala kami na maging bahagi ng isang dalisay na bayan na kinalulugdan mo at minamasdan mo sa iyong luglugan sa sangkalawitan. Amen. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin tinitiwala sa iyo at ibinabalik namin ang aming dakilang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manalubos ang lahat ng mga magkakapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah.